Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, kung bawiin ng Diyos ang buhay na pinahiram sa iyo, handa ka na ba? Tayong mga tao ay binigyan lang ng Diyos ang pansamantalang buhay para manatili dito sa mundo. Ang ating buhay dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Honestly, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay ang totoong siyang Diyos at amang spiritual na parating kasama ni Jesus na siyang nagbibigay ng buhay kay Jesus. Na siyang nagsugo kay Jesus ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na hindi nakikita ng maraming tao. Ang katotohanan, narito na tayo sa huling panahon. At ang Espiritu Santo ang siyang darating para bawiin yung buhay na ipinahiram sa atin. At sa oras na umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa ating katawan, kasama ang ating kaluluwa, tayong mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay at espiritu na kawangis ng Diyos na siyang tinanggap natin sa banal na espiritu, sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na siyang nag-iisang Espiritu at Diyos, ang siyang umiiral dito sa mundo, ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ang hindi tinatanggap ng maraming tao. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas pinili nilang ibigin ang kanilang sarili at ang pera. Ang hindi nalalaman ng mga tao na to, ang may hawak ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo. At kung dito sa lupa, hindi mo tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at hindi mo inibig ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan, na siyang iyong Diyos at amang spiritual ng iyong kaluluwa, sa oras na humarap na ang iyong kaluluwa sa paghukom, ang Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa iyong kaluluwa, sa kaluluwa ng bawat tao. Sapagkat ang ating kaluluwa ay sa Espiritu Santo nagmula, at sa Espiritu rin ito magbabalik para humarap sa paghuhukom. Ang Espiritu Santo ay ang siyaring Espiritu ng katotohanan, at tayong mga tao ay walang maitatago sa Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa ay nananahan sa ating katawan. Siya ang gumigising sa atin araw-araw na nagbibigay ng buhay. Ang hindi tinatanggap ng mga tao, ang hindi iniibig ng mga tao, kung kaya maraming kaluluwa ang naligaw ng landas na namuhay sa kadiliman, na tumalikod sa Espiritu Santo at naging mas maibigin sa kanilang sarili at sa pera. Kung babawiin ng Espiritu Santo ang buhay mo, yung kaluluwa mo sa araw na to, paano mo masasabi na handa ka? Na talagang kikilalanin ka ni Jesus sa harapan ng kanyang Ama, na kapatid ka niya sa Espiritu at anak ka ng Espiritu Santo. Kung hindi mo inibig at hindi mo kinilala ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan, na siyang iyong Diyos at amang spiritual, na siyang nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang parati mong kasama, na naglalakbay dito sa mundo. Honestly, maraming kaluluwa ang hindi nila nasusumpungan ng katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, at ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos at amang spiritual ng ating kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang misyon ni Jesus ay magpahayag ng katotohanan, ipakilala ang Espiritu Santo, ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. At si Jesus ay nagbabala na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo.
Ang mga tao na hindi kumikilala at hindi umiibig sa Espiritu Santo ay hindi rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu, kundi mga anak sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. At sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa tao, mamamatay ang tao, at ang kataasan at kayabangan ng tao sa Espiritu Santo ay magwawakas. At sa pagharap nila sa Espiritu Santo para hukuman ang kanilang kaluluwa base sa kanilang mga gawa at pananampalataya, kung hindi nila inibig ng higit sa lahat ang Espiritu Santo at hindi nila kinilala ang Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual, dahil mas inidolo nila mga bula ang propeta dito sa lupa, yung mga pari na iniidolo ang kanilang sarili na sila yung tawaging Father at amang espiritual, ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, kundi anak ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang Alpha at Omega, ay ang Ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus, na siyang tumulong kay Jesus para si Jesus ay mabuhay ng ikatlong araw, maguli ng ikatlong araw. At ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Ang ating mundo ay puno na ng kaguluhan, ng kadiliman, sapagkat maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang mali. Namuhay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari. Honestly, sa mundo natin ngayon, marami ang mga bakla at tomboy na namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, na binababoy ang kanilang katawan sa kamunduhan at kalaswan. Binababoy nila ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo at sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. So itong mga bakla at tomboy, kapag hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo at namatay sila, na lumisan dito sa mundo na hindi sila nagbalik loob sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa langit. Mamamatay sila gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa Espiritu Santo, kung kaya hinihikayat ni Jesus ang mga tao na magsisi na, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang kataas-taas ang Diyos Ama, na siyang amang espiritual, na parating kasama ni Jesus, ang nagsugo kay Jesus, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, na maging anak ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Tayong mga tao ay hindi lang ipinanganak sa laman, kundi tayo ay mga espiritu rin na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang mga tao na mas naging maibigin sa karangyaan dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay ang kanilang sinasamba na kanilang amang espiritual ay ang demonyong si Satanas, na siyang kampo ng kadiliman na naririto sa mundo. At yung mga tao na naging kaisa ni Jesus, na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo, na tanging ang Espiritu Santo lang ang kanilang itinataas na kanilang Diyos at amang espiritual, ay ang siyang mga tinawag ng Diyos at naging kaisa ni Jesus, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na siyang pababanalin ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa para maging anak ng Diyos, na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!